Ontario Health Insurance Plan o tinatawag naming OHIP dito sa Ontario, Canada. Panoorin mo tong video na to para hindi ka na mahirapan. Dito sa Canada, every province meron silang health insurance plan. Dito sa Ontario, ang tawag namin Ontario Health Insurance Plan o kaya namang tinatawag naming OHIP. Through OHIP, binabayaran ng province yung maraming healthcare services na pinoprovide niya sa mga residents niya. Ang OHIP nga pala covers so many healthcare services. Discuss ko lang ang 4 major services na pinoprovide ng OHIP. First, appointment with your doctors. Pagdating mo kasi dito sa Canada, kailangan mong kumuha ng family doctor. Unlike sa Pilipinas, kahit saang doktor ka pumunta, okay lang. Pumunta ka sa rheumatologist, pumunta ka sa cardiologist, or pumunta ka sa mga ibang doctors na nag-specialize. Okay, dito sa Canada, hindi ka pwedeng pumunta sa mga espesyalista. Kailangan dumaan muna ito sa family doctor mo. Ang family doctor kasi ang magbibigay ng approval kung kailangan mo talagang pumunta sa espesyalista. Kailangan lahat dadaan sa family doctor. Hindi pwedeng pumunta ka sa ibang doctor mo. So pagdating mo dito sa Canada, kailangan mo maghanap ng family doctor mo once nakuha mo na yung OHIP mo. Second, coverage. Covered din yan pag pumunta ka sa mga clinic or other healthcare provider. Meron kasi dito sa Canada, may mga maliliit na clinic. So yan, i-cover yan ng OHIP or yung mga iba pang clinics. Third, coverage is, let's say for example, may nangyari sa'yo at napunta ka sa emergency room. Isa yun sa mga covered ng OHIP. Dito pala sa Canada, sobrang mahal pag pumunta ka ng emergency room. Sa Pilipinas, pag nasa emergency room ka, ang tawag nila dyan parang metro. Kasi bawat minuto, tumataas ang metro na binabayaran mo. Dito sa Canada, pag nasa emergency room ka, libre yan. Wala kang babayaran through your OHIP. Fourth, coverage. Let's say nagpatingin ka sa family doctor mo. May mga test na kailangan gawin like yung mga blood test, mga labs. Okay? Libre yan ng OHIP. Halos lahat ng medical test, libre. Halos lahat ng gagawin sa'yo sa lab, libre. Libre din ang mga major surgeries. Let's say heart surgery, nabalian ka ng buto, libre yan. Or kunwaring sa tito namin, nagkaroon siya ng sciatica, yung sakit sa spine, na surgery siya binayaran kahit $1. Ano nga ba yung minimum requirement para eligible kang kumuha ng OHIP? First is kailangan nagre-reside ka dito sa Ontario. Kailangan physically 150 days in any 12-month period nandito ka sa Ontario. Kailangan first 150 days out of 180 days nandito ka rin sa Ontario. Kailangan mo din ma-meet yung isang requirement. Either Canadian citizen ka, permanent resident ka, or temporary resident ka. Ang international student, hindi siya covered ng OHIP. Pero pag yung spouse mo is on an open work permit, considered siyang eligible. Isang requirement din is kailangan may work permit ka and nagtatrabaho ka na dito sa Ontario ng at least 6 months. Doon sa mga open work permit, once na-approve ka na kumuha ng OHIP, yung asawa mo na international student is pwede mo siyang kunin as your dependent. Hence, pwede kumuha ng OHIP once na-approve ka na kasi dependent mo siya. Ba yung mga services na hindi covered ng OHIP? First is yung mga prescription drugs. Pag sinabi mo kasing prescription drugs, bibigyan ka ng family doctor ng prescription, pupunta ka sa Shoppers, hindi yun covered.
Second na hindi covered ng OHIP is yung mga dental services like yung mga feeding na tinatawag, yung cleaning, yung braces, yung may mga bunot. Pero pag yung dental related na yun is major surgery at kailangan gawin sa hospital, covered yan ng OHIP. Third na hindi covered ng OHIP, glasses, contact lenses, lasers or LASIK na tinatawag sa mata, hindi yan covered ng OHIP. Fourth, eye surgery. Any related sa eye surgery, hindi siya covered ng OHIP. Fifth, cosmetic surgery. Kung magpapatangos ka ng ilong, magpapabago ka ng cheeks, or magpapabago ka ng lips, hindi yan covered ng OHIP. Ngayon, alam na natin kung para saan yung OHIP na yan. Sinong eligible kumuha ng OHIP? Ano yung mga requirements mo pag kukuha ka ng OHIP? Ano yung mga covered and hindi covered ng OHIP? Ngayon, bibigyan naman kita ng mga tip about OHIP. Number 1, di ba ang sabi ko, kailangan may work permit ka and at least 6 months working ka na. Okay, ganito ang gawin mo. Kailangan mong kumuha ng Certificate of Employment or COE na tinatawag. Doon sa COE, i-request mo na kailangan kanila more than 6 months. Ipakita mo yun sa Service Canada, okay na yun, considered ka ng working for 6 months. Pwede mong ilusot yun. So, sa case namin, first month pa lang, ang sabi ko dun sa boss ko, pwede mo ba akong issuean ng Certificate of Employment? Kailangan kasi namin ng OHIP. Di mo kasi alam kung anong pwedeng mangyari. At nag-agree siya, nabigyan ako ng Certificate of Employment, pinakita ko yun sa Service Canada, and then approve ako agad at nakuhanan ko si Leslie as my dependent. Pangalawang tip, yung health card na kasi yan, meron yung expiry. So, 1 month before ma-expire ang health card mo, kailangan mo na siyang i-renew. Hindi mo kasi alam kung anong mangyayari, bigla kang nagkasakit, wala kang health card. Ang mahal ng babayaran mo sa mga hospitals or clinics or kahit mga labs na yan. Always valid ang health card mo. Nung nag-renew kami ng health card dito sa may Oakville, pinakita namin yung mga documents. Ang nangyari, nag-resign kasi ako ng March 16. Nag-start ako sa work ko ng April 2. Ang sabi nung taga-Service Canada, dapat hindi ka covered ng OHIP sa period na to kasi nawalan ka ng trabaho. Nagulat kaming pareho ni Leslie. Hindi pala based sa expiry ng card ang coverage mo. Every time magpapalit ka ng work, kailangan mong i-report ito sa Service Canada, lalong-lalo na sa mga temporary resident. Pag nawalan ka ng work or nag-switch ka ng work, kailangan daw i-report mo sa Service Canada. Ganito kasi yung pagkaka-explain niya. Yung OHIP mo kasi nakadepende kung may work ka o wala. Okay? Okay, scenario number 1, let's say yung husband may work. Yung spouse, automatic yan, eligible siyang bigyan ng OHIP. And yung spouse is international student pa lang. Okay, yun yung scenario. Okay tayo doon, malinaw tayo doon. Second scenario, pag yung husband nawalan ng OHIP, pag yung husband nawalan ng work, kailangan mong i-report sa Service Canada. Hindi ka na rin eligible sa OHIP at tatanggalan na din ng coverage yung spouse mo. Third scenario, let's say yung husband is may work pa at covered siya ng OHIP, yung wife naman is meron ng work. In case ni Leslie, nagkaroon na siya ng work. Yung husband nawalan ng OHIP or yung husband nawalan ng work, hindi na siya eligible ng OHIP. Since yung wife is dependent sa husband, mawawalan na din siya ng OHIP.
Pero since yung wife meron na siyang work, pwede siyang mag-apply ng OHIP, at yung husband ay dependent niya, pwede niyang applyan ng OHIP yung husband. Worst case scenario, yung husband nawalan ng work, hindi na siya eligible sa OHIP. Yung wife nawalan din ng work, hindi na rin siya eligible ng OHIP. Yan ang worst case scenario na mangyayari pag nawalan ka ng OHIP. Yan din kasi yung explanation ng Service Canada sa amin. Pero tingin ko, sa Oakville lang to. Sa Ontario kasi maraming cases na ganyan, okay lang, pinapabayaan na nila. Kasi parang ang daming tao sa Ontario. Dito sa Oakville, sobrang konti kasi. Pero sinusunod talaga nila yung mga protocol dito sa Oakville. O ngayon, alam mo na kung gaano kahalaga ng OHIP dito sa Ontario. Pagdating mo pa lang dito sa Canada, ang advice ko sa'yo, i-secure mo agad yan. Kasi hindi mo alam kung anong mga pwedeng mangyari sa'yo, sa family mo. Kailangan covered kayo ng OHIP. Sana nakatulong tong video na to. Pipilitin kong maglabas ng mga video na ganito every Thursday para makatulong sa'yo at sa family mo. At pagdating mo dito sa Ontario, Canada, or sa Canada, hindi ka na mahirapan. Peace.